Hindi po lingid sa ating kaalaman na ang lahat ng may buhay sa ibabaw ng mundong ito ay makakaranas ng kamatayan. Hindi po ba nanaisin ng isang mananampalataya kapag dumating ang sitwasyon o dulo ng kanyang buhay na dadatnan siya ng kamatayan, siya ay maghihingalo, merong mga anghel na darating sa kanya at sasabihin sa kanya, "Huwag ka nang matakot at huwag ka nang manggamba. Huwag ka nang matakot sa mga hinaharap sa iyong libingan, sa kabilang buhay, at huwag mo nang pangambahan yung mga naiwan mo, ang iyong mga ari-arian, mga kayamanan, mahal sa buhay, asawa at mga anak." شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tunay ang mga nagsasabi, "Ang aming Panginoon ay ang Allah," at pagkatapos ay naging matatag, istiqama sa pananampalataya, ang mga anghel ay bababa sa kanila na magsasabing, "Huwag kang matakot, huwag kang malungkot at tanggapin mo ang magandang balita ng paraiso na ipinangako sa iyo." Ayon sa ating mga pantas o mga scholar sa pananampalataya, ang aya na ito ay nangangahulugan sa isang mananampalataya na kung saan dumating sa punto na siya ay mamamatay na. Siya ay naghihingalo na at lilisanin niya na ang mundong ito papunta sa kabilang buhay. Sa sitwasyong ito, ang mga anghel ay bababa at bibigyan ng magandang busyra ang isang mananampalataya at sasabihin niya, "Alla takhafu, huwag ka nang matakot sa hinaharap. Wala tahzanu, at huwag mo nang pangambahan pa yung mga bagay na iyong naiwan tulad ng iyong pamilya, mahal sa buhay, mga ari-arian, at tanggapin mo ang magandang balita na pinangako sa iyo ng iyong tagapaglikha na ikaw ay papasok ng paraiso, sapagkat nung ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ang mananampalataya na naging matuwid, istiqama sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala." Allahu Akbar. At itong mga anghel na ito ay sasamahan ang mga mananampalataya hanggang sa paraiso. At ang mga anghel na ito ay mag-aabang sa pintuan ng mga paraiso at sasabihin sa mga taong papasok ng paraiso, "Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar." Kapayapaan ay sumainyo dahil sa inyong pagtitiis. Kayo ay naging mapagsabar nung kayo ay nabubuhay pa. At ito ang napakagandang huling hantungan. Mga kapatid sa pananampalataya, nais ko pong bigyan diin yung sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na, "Innal ladhina qalu Rabbunallahu thumma istaqamu." Tunay ang mga nagsasabi, "Ang aming Panginoon ay ang Allah," at pagkatapos ay naging matuwid, sila ay kumbaga istikama sa kanilang pananampalataya. Dapat po nating malaman na ang pagiging istikama ng isang mananampalataya ay may mga dapat na sundin, na dapat sa isang mananampalataya ay nagiging istikama siya hindi lamang sa pamamagitan ng kanyang dila, bagkus sa pamamagitan ng kanyang kilos at mga gawa. Higit lalo sa kanyang pagkakaroon ng tamang akida at yung kanyang mga gawain ay nakabase o kanyang mga gawaing pagsamba ay nakabase lamang sa banal na Quran at sa pamaraan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May isang sahabi pumunta sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagtanong. Ang sabi niya, "Ya Rasulullah, payuhan niyo po ako ng isang bagay na kung saan hindi ko na tatanungin pa maliban sa inyo." Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul amantu billahi thumma istaqim." Sabihin mo, "Ako ay naniniwala sa Allah, thumma istaqim," at ako ay naging matuwid sa aking pananampalataya.
Ito pala ang ibig sabihin ng istiqamah. Kapag ang isang mananampalataya ay naging matuwid sa pagsunod kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa huli ng kanyang buhay, sa araw ng kanyang paghihingalo, ay darating ang mga anghel para bigyan siya ng magandang musra. Naway ibilang nawa tayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ganong kalagayan, at gamitin po natin ang pagkakataong ito upang suriin ang ating sarili. Nakikita po ba ang istiqama sa ating mga pananalita, paniniwala at mga gawain? Hilingin natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pagkalooban niya tayo ng tunay na katatagan, istiqama hanggang sa huli ng ating hininga sa ibabaw ng mundo.